Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Away ng Magkapitbahay. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Sino kaya yun? Sufeng. May kupakatok yata. Ang aga naman niyang manggising. Nato pa ang tao. Baka naman may emergency. Tingnan mo. Alam ko, ikaw ang kailangan yan. Kasi ikaw ang kapitan dito sa ating barangay. Tapos hindi pa makapaghintay. Loko. Sandali lang, andyan na. Huwag kang lalabas na ganyan ang itsura mo. Ito, pajama mo. Ayusin mo yung pajama mo. Sandali lang. Bakit hindi ka makapaghintay? Sino ka... Bakit? Chairman, papasukin niyo po ako. May humahabol sa akin. Ano? Halika, pasok. Ano bang nangyari? Para kang hinahabol ng 10 demonyo. Iyan nga po may humahabol sa akin. Sino nga? Bago ko sabihin sa inyo, pwede bang isarado niyo muna ang pinto? Baka bigla na lang pumasok dito. Ano? Ngayon, sabihin mo sa akin. Maupo ka muna. Pwede bang makiinom muna ako ng tubig? Nauuhaw kasi ako. Kumuha ka na lang sa kusina. Uminom ka muna bago tayo mag-usap. Thank you, Chairman. Medyo nakarelax ako. Hindi pala tubig ang ininom ko. May nakita akong kape. Nagtimpla na rin ako. Nakahanda na rin kasi yung thermos doon. Kaya palang tagal mong lumabas. Ngayon, anong problema mo? Chairman, pasensya na kayo sa akin. Kung sakaling nagulat kayo sa nakita niyong itsura ko. Tumayo kasi ang buhok ko. Nagsabunutan kami ng kapitbahay ko.
Ah, kapitbahay mo na naman? Ay, yan naman yung lagi mong isinusumbong sa akin. Opo, ang pinakaayaw ko, pati yung asawa nakikialam. Ngayon, sabihin mo sa akin ang problema nyo at kung sino talaga ang kaaway mo. Si Mrs. Malu Laddig, presidente ng asosasyon namin doon sa Zone 6, Chairman. Bakit si Malo? Siya ang kaaway ko kaninang madaling araw. Ano? Madaling araw pa lamang nag-aaway na kayo? Ganon talaga ang taong yun, Chairman. Walang pinipiling oras. Ay, nako. Ngayon, ano naman ang dahilan bakit kayo nagkasagutan? Wala man lang umawat sa inyo? Tulog pa ang kapitbahay namin, Chairman. Kaya ako na ang lumapit sa inyo. Anong dahilan? Ang sabi sa amin, kailangan daw mag-quarantine kami ng asawa ko dahil positive daw kami sa COVID-19. May COVID pa ba ngayon? Wala na. Wala naman siyang ebidensya na may COVID kami. Ay, maling paratang yan. Pwede mo siyang idemanda kung wala siyang mapatunayan. Gusto ko siyang bigyan ng leksyon, Chairman. Babawi ako sa kanya. Bilbil to bilbil. Ano? Ano sa palagay nyo sa mga bilbil nyo? Malakas ba? Mas malakas yung bilbil niya, Chairman. Matatalo ako sa kanya. Baka kapag nagkasagapaan ang aming mga bilbil, ay mahihilo ako. Ano? Kapag may nakakaaway si Malu, Chairman, yung bilbil niya ang kanyang panglaban. Ang aga nyo namang pumunta dito sa Barangay Hall, Ate Pinay. Kasi ang sabi ni Chairman, dito daw ako magsusumbong tungkol sa problema ko sa aming zone. Magulo kayo doon sa sonyo. Laging may away. Sinabi mo pa, lagi kaming nagkakasagutan ng Malu na yun. Ano? Wala na bang katapusan yan? Ay, talagang wala. Alam mo, wala pang alas 5. Pumunta na ako sa bahay ni Chairman. Mabuti na lang at hindi ka pinagalitan ni Chairman. Nagsalubong ang mga kilay niya nung binuksan ang pinto ng bahay nila. Ano? Ay, atin-atin lang ito, kagawad ha. Ano yon? Ay, magaling pa pala si Chairman. Ano? Ano? Bakit mo nasabi yan, Ate Pinay? Anong magaling ang ibig mong sabihin? Napansin ko nung kagigising lang nung binuksan niya ang kanilang pintuan. Pawis na pawis. May dala pang ang pamunas eh. Ay, iba na yan, Ate Pinay. Bagay na pangalan mo, Marites. Kasi, chinichismis mo na si Chairman. Ha? Ay, sorry. Itong talagang dila na ito. Walang disiplina. Hihilain ko na yata. Sige, hilain mo na para magtanda ka. At hindi na rin makapag-chismis ng iba. Ay, huwag naman ganyan. Ay, salamat. Umalis din si Ate Pinay. Marites ang bagay na pangalan nun, hindi Pinay. Paanong hindi aawayin? Chismosa ng babaeng yun. Talagang makakahanap ng makakaaway yun. Ay, ano kayang magandang gagawin?
iidlip ako sandali dito sa barangay hall. Sa bagay, walang katao-tao dito. Ako lang mag-isa. Dahil linggo ngayon. Wala ang mga CBO. Ako lang ang nandito. Sa bagay, ang sabi naman ng aking biyanan na lalaki, pwede akong umistambay dito basta araw ng linggo. Tutulog na ako. Ayan na. Hindi ko na mapigilan ang pagkantok ko. Alam ko, Chairman, nauna ang nagsumbong sa inyo si Pinay. Pero kahit nauna siya, ako ang mas may karapatang magreklamo laban sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari sa inyong dalawa, ha? Pinagbibintangan niya ako. Hindi ko naman ginawa yon. Anong ibinibintang naman sa'yo? Biruin niyo, Chairman. Nakasakop daw ako sa kanyang lote. Ha? Nainis ako talaga. Magkapit bahay pala kayo, ano? Opo, Chairman. Hindi na niya naisip. Nung panahon ng pandemic, siya ang kauna-unahan kong binigyan ng food pack. Lockdown kasi noon. Ganun ba? Opo. Sa katunayan nga, 2 bisis ko siyang binigyan. Inuna ko siyang binigyan. Tapos, ganyan ang igaganti sa akin. Ha? Ganun ba? Yung iba nga doon, hindi ko binigyan. Kaya pala ang daming nagreklamo dahil hindi sila lahat nabigyan ng food pack. Totoo po naman yan, Chairman. Inaaway pa kanila ako eh. Ay, paano hindi ka awayin? Bias ka. Ah, Iisa lang ang pinaboran mo. ang sabihin nyo, Chairman, maraming hindi nakakaintindi doon sa amin. Maraming illiterate kasi doon. Ano? Putulin nyo na ang dila ko, Chairman, kung hindi totoo ang pinagsasabi ko sa inyo. Bakit gusto mo bang maputulan ng dila? Kung halimbawa lang? Ayoko naman na, Chairman. Sabi ko lang yun. Ano ako, uto-uto? Hindi pa naman po ako uto-uto, Chairman. Nagbibiro lang ako. Sige, tama na yan. Ikaw ang leader sa Sun ninyo. Tignan mo kung ano naman ang makakabuti sa inyong lugar. Hindi ikaw yung nangumpisa ng gulo. Ay, hindi naman lang ako mapaboran, Chairman. Ha? Depende naman yan sa dinudulog mong problema sa akin. Bago ka pala uwi, tignan mo muna, baka makasalubong mo dyan. Si Pinay, mahirap na. Ay, oras na magkasalubong ang landas namin, Chairman. Ha? Ito ang sagot sa kanya, ang muscle, oh. Ipukpok ko sa ulo niya to. Ano? Ha? Sumusobra na kasi siya, Chairman. Siya yung mortal enemy ko sa kapitbahay namin. Kung pwede lang sana at kung kaya ko lang sana, buhatin ko na lang yung bahay nila at ilipat sa ibang lugar. Ay naku. Problema kayo talaga. Bahala na nga kayo sa buhay nyo. Mabuti na lang at napagsabihan ninyo ang inyong asawa, Mang Urong. Ano? Kung makapagsalita ka, akala mo kung hindi nakakaintindi yung asawa ko? Ha? Hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang naman ay... Ay, Doming, hindi ko pwedeng suwayin yung asawa ko. Ha. Ang alam ko, tama siya. Ha? Siya lamang ang aking pakikinggan. Mahal ko kasi siya. Hindi ko kayang suwayin ang kanyang damdamin. Ganun ba? Mali naman siguro kung ang imalasakit ko ay yung kaaway niya. Hanggang sa dulo ng walang hanggan to. Kung ganun, wala nang katapusang away. Ang pag-uusapan natin. May katapusan at ako ang magtatapos, Doming.
Pwede bang malaman kung ano ang magiging wakas, Mang Orong? Malalaman mo rin kapag tapos na. Sige, hindi na ako magtatagal ha. Akala ko may mapapala ako sa pagpunta ko dito sa barangay hall. Wala naman pala. Ay nako, ang sama-sama ng ugali nun. Walang respeto sa kapwa niya tao. Wala akong kakampihan sa magkapit-bahay na yon. Parihas lang sila. Kami ring mga kagawad, Chairman. Naiinis na rin kami sa kanila. Pareho silang hindi nakakaintindi. Yung isa, sinasabing may COVID. Madali lang bang sabihin mong may COVID yung kapitbahay mo? Tapos yung isa naman, nakasakop daw ng kanyang lote ang kapitbahay. Hindi nga natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero ang totoo yan, wala namang ganyan. Ay, oo nga eh. Aksyonan natin ito. Kumilos tayo. Tignan natin kung sino ang karapat-dapat na mabigyan ng pabor. Nandito na tayo. Tignan nyo ang aking muhon. Nakabakod. Matagal na bang nakalagay diyan? Bakit hindi makita ng mga kapitbahay nyo na may titulo na bayan? Opo, Chairman. Nasaan ng malo na yon? Nasa bahay ba niya? Wala si Malo sa bahay niya, Chairman. Saan nagpunta? Sinabihan naman na may magaganap na inspeksyon sa lote niya. Bakit umalis? Mabuti naman at dumating ka na, Malo. Isasampal ko sa kanya itong titulo ng lote para makita niya. Relax ka lang, Pinay. Mali ang iniisip mong gagawin. Para matauhan, Chairman. Ay, Chairman! Bumili ako ng mga pagsalo-saluhan natin kasi birthday ng asawa ko ngayon. Ay, Mari Pinay, dito ka na lang kumain ha. Wagin mo mga anak mo. Ha? Oh, ano ba yung hawak mo? Di ba napag-usapan na nating magkapit-bahay yan tungkol sa ating mga problema? Ay, Chairman! Sa totoo lang, wala kaming problema ni Maring Pinay. Chairman. Di ba, Pinay? Ay, halina kayo, kumain muna tayo. Mamaya mag-shopping tayo, ha? Pero... Naku, wala nang maraming salita. Mag-shopping tayo mamaya, tayong dalawa lang. Pagkatapos natin kumain, ano bang gusto mong bilhin ko para sa'yo? Alam mo kasi, nagpadala sa akin yung kapatid kong nasa Amerika. $2 at pinadala. Ganun ba? Oo! Kung ganun, dolyar ang pera mo ngayon, Ate Malo? Hindi sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, ha? Domain, maliit lang naman. Wala na palang problema eh. Ay, talaga namang walang problema, Chairman. Kaya nga, nag-order na ako ng pagsalo-saluhan natin dito. Tama, nandito kayong lahat. Ay... Ay, siya nga pala. Yung sinabi kong may COVID kayo mag-asawa, wala yun! Alam mo, biro ko lang yun kasi nakausap ko yung nag-contact tracing. Kaya, sorry. Ay, ano pa ginagawa natin? Mapapanis yan. Umpisa na natin kainin ang in-order mo para maumpisa na natin. Nasa labas na. Ay, dito na lang, Chairman. Marami yung in-order kong pagkain. Salo-saluhan natin lang ito. Pinay, halika na! Ha? Kung ganon, mag-usap kayong mabuti. Upo naman, Chairman. Sis Pinay, huwag ka nang magsumimangot dyan. Mag-uusap tayo, hindi ba? Ha?
Ay, sa ibang araw na natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Ikaw naman, nandito na nga tayo eh. Magkapit-bahay tayo, hindi ba? Kaya hindi dapat mag-away ang magkakapit-bahay, hindi ba? Ah, Oo naman. O ano? Wala nang problema. ay, wala na, Chairman, wala na. Pumayag nga akong may magaganap na inspeksyon ng lote. Nagkataon na birthday naman ng aking asawa. Ah. Kaya sabay-sabay tayong kakain. Ay, mahal, nasaan na yung dagdag ng handa mo? Dali mo na dito. Oh, nandito na. Malapit na. Inihaano ko na. Ay. Saglit lang. Oh, talagang naghanda ka pala ng husto, Malaw. Ay, siyempre, Chairman. Alam ko kasing darating kayo eh, kaya ayun. Oh, sis Pinay, yung mga anak mo, sabi ko kanina, tawagin mo sila. Oh, may selebrasyon yata dito, Chairman. Oo, Dumay. Meron talaga. Mahal, yung dagdag ng handa mo, labas mo na lahat. Nandiyan Wala na. nang aalis ha. Saglit na Dapat lang to. kakain tayong lahat. Oo. Duming, anong masasabi mo? Ah, ay, O Pinay, Kwan, tawagin mo Chairman. anak mo, sabi ko na nga eh. sul-sul ito sa atin na walang laman ang tiyan. Wala na. Nasulsulan na naman. Ay, nakatulog pala ako dito sa barangay hall. Hapon na pala. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!